Okay, let's bow our head and close our eyes and let's pray. Lord Father God, maraming salamat Lord sa mga taong naririto, Lord Father God, nagkakataon dito, Lord Father God, iningatan mo, Lord Father God, sa aming pagpunta, Lord Father God, at Lord, hinikalit mo, Lord Father God, na pumunta sa iyong gawain, Lord Father God. Lord Father God, Panginoon, humihingi po kami ng pagkatawaran, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip salita at sa gawa, Lord Father God. Maliit man o malaki, Lord, sinasadya man o hindi, Lord Father God, namalayan man namin o hindi, Lord, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng ito, in Jesus' name, Lord Father God. Lord, linisin po ninyo kami ng pinagagal na dugo, Lord Father God. Nang sa gayon, Panginoon, na maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagtayo namin, Panginoon, sa harap. At pagtayo namin sa harap, Lord Father God, in Jesus' name, Lord Father God. Lord Father God, we invite your Holy Spirit, Lord, na siyang magmula, Panginoon, at maggabay sa amin, Lord Father God, sa aming mapag-aaralan ngayong araw na ito, Lord Father God. Lord, we pray, Lord Father God, na langisan niyo po ang labi na magsasalita ngayon sa harap na ito, Lord Father God, at tapuyan niyo po ang kanyang puso, Lord Father God, itago niyo po siya sa inyong likuran, Lord Father God, at ang salita mo lamang, Lord Father God, ang makita, Panginoon, sa kanyang katauhan, Jesus, Lord Father God. Lord Father God, Panginoon, gayon na rin po, Lord, sa lahat po ng patayo niya sa testimony, sa tithes, and sa closing, Lord Father God. Ikaw na po siyang bahala, Lord Father God, na mamuna at lumabay sa kanila, Lord Father God, Panginoon, Jesus, Lord Father God. Lord Father God, we pray, Lord Father God, na kiniklaim na po namin ang katagumpayan ng iyong gawain sa oras at na ito. Lord Father God, Panginoon, hindi po namin inaalaw ang mga gawa ng kaawit. Sa pangalan ng ni Lord Father God, Lord Father God, sa iyo lamang po namin binabalik ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pagdadakila sa tanging pangalan ng anak mo si Jesus. Amen. Hallelujah. Right there. So, ito bigay sa ating testimony. Okay. Testimony. And glory to God. Magandang umaga sa mga anak ng Lord. Amen. Siyempre sa ating mga kapatiran sa anumang sulok ng daigdig. Amen. Ayan, narito ako sa inyong harapan ngayon para magpatotoo at magpasalamat din sa Lord sa ginawa niya ngayong week na to sa buhay ko. Amen. Siyempre, unang-una dyan, nagpapasalamat ako sa Lord kasi pasukan na at alam naman natin na tahinga ako ng isang taon. Yes. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi alam mo yun, yung desire ko na makapag-aral, talagang alam niya yun kaya binigay niya. Doon ako nagpapasalamat sa Lord kasi ngayong taon na to, walang naging hadlang. Totoo yan na kung doon, puro tayo, maraming hadlang, maraming pag-uusig, maraming kahirapan. Pero ngayon, nakikita ko talaga na umaani talaga ako. Doon ako nagpapasalamat sa Lord kasi totoo yan na lahat ng pagpapagal natin sa Lord, hindi yan masasayang. Yun, nagpapasalamat din ako sa Lord kasi na-provide niya yung mga pangangailangan namin, ganyan. Tapos nagpapasalamat din ako sa Lord kasi, di ba, meron din akong work. Tapos, nag-aaral din ako. So, sa madaling salita, working student ako ngayon. Di ba? Pero nagpapasalamat ako sa Lord doon kasi, ngayon, parang binabalance ko siya. Tinuturuan ako ng Lord na i-balance yung mga bagay-bagay. Kasi, sa totoo lang, mahirap talaga yung mag-aaral ka, magtatrabaho ka. Ngayong week pa lang, naranasan ko na pagtapos ko pumasok sa school, papasok naman ako sa work, tapos yun, doon pa rin ako nagpapasalamat sa Lord kasi yung kalakasan nandoon. Kasi hindi naman natin kayang gawin yan kung hindi tayo bibigyan ng kalakasan ng Lord. Nagpapasalamat din ako doon sa schedule na binigay ng Lord sa amin, sa akin, sa school, kasi tawag doon kahit na, di ba sa mga apat na araw na yun, meron din namang mga vacant doon at syempre, hindi ganun kalayo yung pagitan ng mga klase namin. Yun, nagpapasalamat din ako sa Lord doon kasi kapag may pasok kami sa school, nakakasali ako ng sharing kasi nakakauwi naman ako ng maaga. Tsaka hindi naman ako nabibigyan ng schedule na pag may pasok ako sa school. Tapos yun, nagpapasalamat din ako sa Lord kasi sobrang understanding ng mga kakro ko, yung mga ibang manager namin na kapag nabigyan, minsan kasi hindi naman natin mamamalayan na mabibigyan tayo ng schedule sa McDo habang may pasok tayo. Diba? Yun, syempre ako, hindi lang na makatiin ko yung sarili ko. Nagpapasalamat ako sa Lord doon kasi pinapaunawa ng Lord sa mga tao na mahalaga yung pag-aaral na yun yung inuuna ko. Ngayon, syempre naman, alam din naman ng Lord yan na kapag meron akong work, talagang pinapasukan ko talaga yun. Yun, doon ako nagpapasalamat din sa Lord kasi, meron akong, sinusuportahan ako ng mga tao sa paligid ko. Kasi, actually, kinakabahan talaga ako ganyan. Kasi nga, di ba nga, nag-stop ako. So, ngayon na
ulit ako mag-i-start. At doon naman ako nagpapasalamat sa Lord kasi yung kaba na yun, parang ang challenging ng dating niya para sa akin. Hindi ko naman dinadown yung sarili ko na hindi ko kaya. Kasi alam ko namang kaya ko. Kasi sinabi naman ng Lord yan sa salita niya na walang magiging buntot na anak ng Lord. Diba? Kaya nagpapasalamat ako doon kasi grabe yung pagkilos ng Lord sa kabila ng lahat ng nagkukulang ako, sa kabila ng lahat ng katigasan ng ulo ko. Lahat talaga, na talagang sobrang nagpapasalamat ako sa Lord na minsan naiisip ko, umiiyak na lang ako, hindi ko deserve, hindi ko talaga deserve. Kasi napakatigas ng ulo ko, ang dami kong pagkukulang, yan. Diba? Siyempre, pero ang Lord talagang tapat sa kanyang salita, tapat sa kanyang pangako, diba? Kaya sino tayo para tatalikod? Sino tayo para mawawala sa Lord? Diba? Kasi tayo naman yung nagkukulang, hindi naman ng Diyos eh. Diba? Kaya kung sino man yung mga nawawala, umaalis, sayaan natin sila. Diba? Bakit? Silang nawalan, hindi tayo. Diba? Basta manatili tayo sa Diyos, diba? Yun, magkakaroon tayo ng mas malapit na relasyon sa Kanya. Diba? Kaya yun, sobrang nagpapasalamat ako sa Lord at yun yung testimony ko ngayong week. Ayan, glory to God. Hallelujah. Glory to God. So, grabe, no? So, palapakan natin ang Lord sa buhay ng mga guys. Ito po yung sinasabing nila guys na kung nawawala, yan nyo lang. Kasi iba-iba naman ang pagkatawag sa inyo. Diba? Malay mo, hindi niya pakuli ngayon. Diba? So, kaya wala siya. So, kayo naman ay napili na manatili kayo kasi napili kayo. Okay? So, bago tayo, kasi tayo muna yung nalalaman, imbitahan natin ang banal na espiritu sa umaga nito na siyang magsalita sa ating katawan. Ama, na may-ari ng langit at ng lupa, maraming salamat sa umaga nito. Na muli, Ama, kaisa na naman kami sa umaga nito sa iyong napakalagang gawain. Batid namin, Ama, sa mansulok ng daigdig, nagdiwa ngayong malingkod, iniring-inirang natin yung bayan. Maraming salamat, Father God, di ka-isa kami sa araw nito. At ang araw nito, Ama, ay araw mo. Batid ko, Ama, na kanina pa lang, Ama, masaya ka na sa aming ginagawa, dahil nawitan ka namin, pinarangalan ka namin, at pinasasalamatan ka namin. Tapos puso kami umawit sa iyo, at sabi nga ng iyong anak, hindi kami karapat-dapat, pero dahil tapat ka siyang pangako, nanatili ka sa aming tapat. Maraming salamat, Father God, sa araw na ito. Kaya mo, Ama, sa nagsulot ng daigdig, buksan mo ang kanilang spiritual mind, heart and soul. At sa ganun, Ama, maluwan nilang iyong salita, at ito'y matanim sa pinakamataba nilang puso, at ito'y silang malakaran na isang buhay at may isagawa. Batid namin, Ama, na wala kami kayang gawin kung kami iwalay sa iyo. Maraming salamat din, Father God, sa araw na ito. Hallelujah, Lord. At Ama, muli, Ama, itago mo ko sa likuran na ikaw makita sa iyong katauhan. At ang salita na labas sa akin mga labi, Ama, salita ng kaligtasan sa lahat ng matang kinahabagan. At sabi ng salita, Ama, kabagang kong nais kong kabagan at kawang kong nais kong kawan. Maraming salamat, Father God, sa araw na ito. Hallelujah, Lord. Hayaan mo, Mama, ikaw mataas, ikaw mo parangalan at ikaw mo purihan. Ikaw mo sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakadati si Kristo sa buhay ninyo, warrior. Hallelujah, glory to God. So, proceed tayo sa ating topic today. Ngayon ay unang linggo sa buwan ng October. Praise God. So, salubungin natin ang buwan ng October na puno-puno ng pagpapala sa inyong mga buhay. Amen. Si Kristo sa inyong buhay. Sabi nga, ito ng panahon na malalaman ninyo na kayo na po ay aani. Dahil nagtanim kayo, normal lang ang kayo ay aani. Amen? So, sino nakaalala ng ating topic nung nakaraang last sa Sunday? By the way, wala tayo no? Pero nung third, no? Ano, sino nakaalala ng topic natin nung third Sunday? Ano po, pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. Okay, mabubuhay na isang tunay na Kristiyano. So, balikan natin. So, ano ba? Paano mo masasabi sa iyong sarili na ikay tunay na Kristiyano sa pagitan ng iyong pamumuhay sa araw-araw? Amen? So, meron tayo doong mga katangian na madalas na dapat ay makita sa iyo. Una, puno ka ng kapayapaan. Amen? Pangalawa, tiyak ka sa iyong kaligtasan. At ang pangatlo, may buhay ka na walang hanggan. Amen? So, yan po yung bunga ng tunay na isang Kristiyano. Pero kung sinasabi mo ikay Kristiyano, pero wala ka pa rin kapayapaan, puro pagkaguluhan, puro ka pa rin wala kang kagalakan, puro kalalahanin, wala kang kaligtasan, puro ka pangamba,
hindi ka tunay na Kristiyano. Kung naniwala doon, Amen. amen. Kasi ang tunay na Kristiyano, wala ka nang dapat ipangamba dahil binayaran ka na ni Kristo. Sino naniwala doon? Amen. So, bago tayo tutungo sa ating topic today na ibababa namin, ito muna ibibigay namin sa inyo dahil ito ibibigay niya sa amin. Okay. Ito makikita sa Lucas chapter 9. Okay. Verse 23. Okay. Sabi ng verse 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino man na nanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Hallelujah. So, napakalinaw. Ang sino man daw sa inyong nais sumunod kay Kristo, kailangan gawin niyong itakwil ang inyong mga sarili. Ano ba yung mga sarili? Yung mga sarili niyong gusto. Yung mga sarili niyong pasya. Yung mga sarili niyong desisyon. Kaya sa verse na ito, kung hindi niyo magawa ito na itakwil ang inyong mga kagustuhan, hindi kayo makakasunod kay Kristo. Why? Dahil malinaw sinasabi ng Lucas 9 verse 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, meaning sa lahat, meaning marami nakarinig. Hindi yan sinabi na, ngunit sinabi ko sa iyo. Walang sinabing ganun. Bakit lahat? Dahil nais ng Panginoon na lahat kayo, dapat sumunod sa Kanya. Amen? Sinabi niya, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Una, itakwil ang sarili. Ano ba yun? Mga sarili yung kagustuhan. Kasi Lord, may ginagawa ko ngayon eh. Kasi Lord, sa buong 24 hours, Lord, akin yun. Wala ka. Okay. Sa tingin mo, matutuwa si Kristo sa'yo? Sa loob ng isang araw, 24 hours, o kaya na lang pagagising mo ng umaga o maghapon, wala man lang sa'yo ang Panginoon. Sa'yo lahat yon. Ano ang tawag sa'yo? Suwael. Hindi mo masasabing sumusunod ka kay Kristo kung sa oras na yan o sa buong maghapon, hindi mo man lang maibigay kay Kristo kahit isang oras. O kailang 30 minutes na lang. Para na lang alang-alang na isang kaluluwang nalulumbay na at mamamatay na. Diba? Ini-enjoy mo yung physical mo, pero ang kaluluwa mo naghinagpes. Why? Dahil hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na i-worship niya ang Panginoon. Meaning to say, na nagtatagumpay pa rin ang sarili mong makamundo. Hindi nananaig ang spiritual sa iyo. Why? Dahil mahina siya. Nanawanin niyo ang mga sinasabi ko? So, malinaw ang sinasabi niya. Pasanin na rin yung inyong cross. Ano ba yung cross ninyo? Kasi Lord, nag-aaral ako eh. Lord, may exam ako bukas. Lord, kailangan ko daw maggawa ng mga ganito. Sabi ng Panginoon, unahin mo akong sasagot ng mga exam mo. Sino niwala doon? Amen. Amen? Kung lagi mo pinapangunahan ng Panginoon sa'yo, wala kang matatagumpayan. Tandaan nyo yan. Sinasabi ko sa inyo. Kung lagi nyo pinapahuli ang Lord sa inyo, wala kayong matatapos. Lagi kayo mag-umpisa sa wala. Why? Sinabi ni Kristo eh. Kung sino man daw sa inyong gustong sumunod, itakwil yung mga sarili nyo, yung mga sarili yung gusto. Lord, kasi sabi ni Ma'am, Lord, sabi ng kaklase ko, Lord, sabi ng leader ko, Lord, sabi, ano sinyo sabi? Sabihin nyo, Lord, dahil sa'yo, unahin kita, magtatagumpay ako. Sino ang niwala doon? Amen. Amen. Huwag niyo sabihin na hindi niyo bigyan ng pagkataon ng Panginoon sa inyo sa umaga. Magising kayo, alas 5 na lang kayo magising hanggang hapon. Sige, 5 to 5, ilang oras niyo nilagyan? Sige, 5 to 5. Okay. 5 to 5. Kakagising mo, ingatan ka ng Panginoon sa buong magdamag, may hindi ka napahamak, may hindi ka sinaka ng diablo, tulog yung katawan mo, wala yung nagsasalita sa'yo, iningatan ng Panginoon yan. Hindi niya pumasok ang diablo at kunin ka. Nanawa yung sinasabi namin? Pag kayo guys nag-himlay na sa gabi, wala na yan nagsasalita sa inyo.
Pero, iningatan kayo ng Panginoon sa buong magdamag. Nagising ka. Hindi mo makasalamat. Hanap kayo ng Lord. Thank you sa panibagong umaga, Lord. Thank you talaga. Hindi mo ko niyan mamatay kagabi. Buhay pa rin ako. Meaning, blessing din yun. Amen. Amen? Pagising mo sa baga, buong pamilya mo nagising. Lord, thank you. Buong pamilya ko, walang namatay. Amen? Why? Ibig ang pamilya mo, walang relasyon sa Lord eh. Abat-abat din, papatay sindi din. Guys, madali nang malapit na dumating si Kristo, sinasabi ko sa inyo. Why? Dahil lahat magsulok ng daigdig, niyayanig na ang mga kalaban. Nanuwan niyo ba sinasabi natin? Ha? Yung mga ibang samahan dyan na hindi naniniwala sa pagkilos ng banal na espiritu sa kanila, naniniwala na sila. Nakakakita na sila ng mga himalang hindi pa nila nakita simula sila yung sinilang. So meaning po malinaw na malapit na dumating si Kristo. Tapos ikaw naman, nagpaambat-ambat ka. Ikaw naman, ikaw nasusunod sa schedule mo. Ang Panginoon hindi mo binigyan. Guys, baguhin niyo ng mga ugali ninyo. Sayang naman ito. Sabi, pasanin niyo daw inyong sariling cross at itakwilan niyo yung sarili. Sariling kagustuhan ang tinutukoy dito. Hindi yung patayin mong sarili mo. O kaya naman, hindi na ako maligo, Lord. Kasi sabi mo, itakwil ko eh. Hindi po yun. Kasi nasabi ng Panginoon, itakwil mong yung sariling kagustuhan. Kasi nasabi ng Panginoon, cross yan, magigagawa mo araw-araw, ng kabalahan mo, walang kwenta yan. Ang ayos sa Panginoon, bigyan mo siya ng 1 oras, bigyan mo siya ng 2 oras, bigyan mo siya ng 1 oras. Awa na lang yun sa Panginoon. Bakit? Yung buhay mo, galing sa Panginoon yan. Kaya ibalik mo yan sa Panginoon. Huwag mong ibalik sa dyablo. Nanawa yung mga sinasabi natin, guys? Ha? Hindi tayo nakukulang kailanman. Lahat tayo dito, tapatan tayo dito, hayagan tayo, at lahat ng mga sinasabi natin biblical. Wala tayong sinasabi dito na sarili namin wala kaming alam. Nabubuhay, lumalakad kami sa salita ng Diyos, hindi kami lumalakad sa sarili namin buhay. Nanawa ninyo? Ha? So tandaan ninyo Lucas 9 verse 23. Yan ang hamon sa inyo ngayon. Sinabi niya sa kanilang lahat, sa inyo, ang sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan daw talaga, itakwil ang kanyang sarili. Pasalin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Itong verse na ito ay wake up call sa inyo ng Panginoon. Guys, huwag nyo sayangin yung buhay nyo, guys. Sinasabi ko sa inyo, uunahin kayo ni tanim mahirapan, hindi yun sila sa labas. Kulang pa kayo. Kulang pa kayo. Nasabi ko yan sa inyo, guys. Bakit? Ang Panginoon naghahangad sa inyo na maligtas kayo. Sabi ng 24, ang naghahangad daw na maligtas sa kanyang buhay ay mawalan nito. Ngunit ang wala ng kanyang buhay ang alang sa akin, magkakamit nito. Malinaw, di ba? Kung sino ba daw ang gusto, Lord, dito ako kasi gusto ko, ganito ako eh. Ang Panginoon nakatingin lang sa iyo. Sabi ng Lord, sige, go, gawin mo gusto mo. Tingnan natin kung makatapos ka. Why? Sino nagtatrabaho sa inyo dito sa labas hindi sinasahuran? Elijah, huwag kang student yan. Kahit pa sinabi ni Elijah may trabaho siya, report to the duty siya, nagtatrabaho siya kahit wala na sa oras, nag-extend pa yan kasi maraming tao, di ba Elijah? Hindi ka makasabi sa manager mo, sir, tapos na po oras ko, hindi ka makasabi, di ba? Kasi, unang-una, kapalit ay sahod, at pangalawa, di ba? Business mo yan, pag-alang mo doon sa iyong manager. Ang tawag daw, hindi ka makasarili. Hindi pira-pira lang ang labanan sa'yo. Kunti, gusto mo makitaan ka na isang manager mo na karapat, dapat ka pala sa kanilang business. Why? Dahil may malasakot ka. Ganon din sa Panginoon. Nanawa ninyo? Kung 24 oras pinaingatan ng Panginoon, sinasamahan ng Panginoon, ganon din mga mahal sa buhay, kahit ganon katigas ang ulo, kahit mga kambing yan, hindi naging tupa hanggang ngayon. Kahit ikaw tupa na ito, katupahan ka, hindi ka tunay na tupa, patuloy mag-ingat ng Panginoon sa inyo. Why? Dahil tapat ang Panginoon. Pero, huwag mong antayin dumating si Kristo. Dito lalabas ang bisa na sinasabi niya. Pag sabi mo, Panginoon, nandito ako, sagot ni Kristo, hindi kita kilala. Ano ba yung sinasabi ko?
Why? Dahil matigas ang ulo mo nung nandiyan ka pa sa lupa. Ngayon, babalik ako, tatawag ka sa akin. Para ano? Tapos na. Dalawa yung sinasabi ko? Napakabait kasi ng Panginoon eh. Kaya ang tao lagi accepted. Lagi may dahilan. Walang katapusan ng dahilan. Pero ang totoo guys, huwag niyo bigyan ng dahilan ng may-ari ng buhay ninyo. Amen? Ay, sinasabi ninyo, gusto ko maganyan, gusto ko maganyan. Hindi ba kaya ibigay ni Kristo sa inyo yan? Sino dito magpatotoo na naglingkod sa Diyos, hindi nagtatagumpay? Sino tatayo dito? Sino may kakilala dito na naglingkod sa Diyos, sumunod sa Diyos, sino mabuti sa Panginoon, minahal yung Panginoon, hindi siya nagtatagumpay? Sino magpatotoo dito? Walang sumunod na lingkod sa Diyos na hindi nagtatagumpay. Tandaan niyo yan. Kaya na sila yumaman eh. Nagsimula sa wala, nagkaroon. So kung kayo nagsimula sa wala, magkakaroon kayo. Dahil nasa inyo ang susi ng tagumpay. Nanawa ninyo? Mga sinasabi natin? Okay. So, tandaan niyo yung susing binabasa inyo at wake up call ng Lord sa inyo ngayon yan. Okay. Bakit itong binaba? Related dito sa aming preaching. Okay. Baba tayo sa aming preaching ngayon. Sige, magnunod kayo. Para sa ganun na ibasahin nyo naman. Para masabi ninyo na ito palang tinuro nila sa amin nung nakaraang linggo. Okay, topic natin ngayon ay mananatili ka daw malaya sa kapangyarihan ng Diyos. So, ang ganda, di ba? Manatiling malaya sa kapangyarihan ng Diyos. Ito na yun, related ko sa binabasa niyo ni Kristo ngayon. Doon sa Lucas 9:23. Di ba? At sinabi niya daw sa lahat, kung sino man ang nais na sumunod sa Kanya, itakwil ang kanyang sarili, kasi ang cross araw-araw at sumunod sa Kanya. Dahil dyan, mananatili kang malaya sa Kanyang kapangyarihan. Sino naniniwala doon? Amen. Amen! Kami paniwala na. Grabe na, hindi na matatawaran. So, ang ating suling teksto ngayon ay Ecclesiastico 23:19. Ecclesiastico 23:19. Sabi ng verse 19, habang ikaw ay nabubuhay pa dito sa daigdig, huwag mong ipagkatiwala ang buhay mo sa kaninuman. Sabi niya, sa iyong mga asawa, anak o kaibigan, huwag mong ipamigay ang iyong ari-arian. Amen? Anong ibig sabihin nito ng Ecclesiastes? Habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, huwag mong ipagkatiwala ang iyong buhay kaninuman. Okay, related po ito. Ano ba yan? Yung sinasabi mo na kasi sabi ni sabi ng kaklase ko, pag hindi daw kumaten, wala akong grades. Sabi ni teacher ko, pag hindi daw ako mag-report ng araw na to at wala akong report, wala akong grades. Okay? Ang sabi ng asawa ko, sa kanya lang daw ako sumunod. Ang sabi ng anak ko, sabi doon ng anak ko, wala ko daw sila sundin. Ganon din ang sabi ng mga kaibigan ko. So malinaw dito, huwag mo daw ipamigay din ang iyong ari-arian. Ano ba yung ari-arian mo na yan? Ano ba tinutukoy na ari-arian dito? Anong mayroon ka ba ngayon sa Panginoon? Ano bang mayroon kayo sa Panginoon ngayon? Ha? Mayroon kayo kapayapaan, kagalakan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. 4 po yun. Dalawa rin yung sinasabi natin. So, kung ipamigay mo daw ito, pagkatiwala mo sa iyong kaibigan, sa iyong anak, sa iyong asawa, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Sayang ang 4 na yun. Hindi tinutukoy ng Panginoon ang ari-arian mo dito na ikaw'y mayaman sa mundo. Okay, related din yan. Eh kung mayaman ka ba, hindi na ng anak mo yung mana niya, huwag mo ibigay lahat. Baka mamaya, hindi ka naman palalagaan ng anak mo. Pero sa buhay spiritual, tinutumbok natin dito na huwag magpatiwala ang buhay mo kahit kanino. Why? Dahil ang kaligtasan ay individual. Hindi ka pumaligtas ng iyong kapatid, ng iyong pastor, o sino pa man ang kayo ng iyong leader. Hindi ka pumaliligtas. Kanya-kanya po tayo nang gagawa ng kaligtasan. Nalaman ninyo? Pero ang pinakamaganda, makapagligtas tayo dito sa mundo. Why? Sinabi ng Panginoon, kung may isa lang taong matuwid sa isang lugar, hindi ko gugunawin ang mundo.
Nanawa niyo sinasabi natin? So meaning na, ang Panginoon patuloy gagawa sa inyo ng ikabubuti ninyo at maging instrumento kayo ng kaligtasan ng iba. Nanawa niyo sinasabi natin? Kaya nga sinabi ng Lord, panatilihin ninyo ang inyong ilawan na nakasindate 24/7. Why? Dahil ang Diablo, umaligid-aligid lang yan. Nakitaan ka ng patay, hindi papasukin ka ng Diablo. At ang mangyari, ang Diablo na ang magharing sa'yo. Ano ba natin sinasabi natin? Kaya once na kayo nakaramdam na ng panghihina, balik sa Lord. Hawak niyo ang Bible. Walang bayad ang magbukas at magbasa. Dahil batid nyo naman na ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen? Sige, tatalakayin natin para malinaw. Sabi niya, madalas sa mundong ito, sabi niya, nauna pang paligay ang nang magulang sa anak na umalapit sa buhay ang kanyang ari-arian. Sino nakakaalam nun? Sino nakaalala nung malibugang anak? Di ba kinuha niya na yung mana niya doon sa kanyang tatay? At nilustay niya lang doon sa labas. Nilustay niya sa mga babae. Nilustay niya sa sugal. Hanggat naubos ang kanyang mana at siya'y kumain na ng pagkain ng baboy. Okay. Nung siya kumakain na ng pagkain ng baboy, naalala niya na napakasarap ng buhay ng mga katulong ng kanyang ama doon sa kanyang tahanan. So ano na ang nangyari sa kanya? Diba? Diba nag-isip siya? Nagbabalik na ako sa Ama. At aaminin ko na nakasala ako sa Diyos at sa Kanya. Nung siya'y bumalik sa Ama, anong naramdaman ng Ama? Diba? Puno ng kagalakan? Natanaw pa lang siya na papunta pa lang. Diba? Patakbo ang Ama at sinalubong siya at niyakap siya ng Ama. Guys, ganun din ang ating Ama na sa langit. Kung one time, nakasala ka sa Kanya, lumayo ka, pinabayaan ka niya, niyayaan ka niya, kasi may free will ka lagi sa Kanya, ganun naman tayo, hindi siya kay man Diyos natin. Pwede ba? Isang beses lang, huwag na ulitin. Ilang beses ba ang may bugang anak na nagkasala? Ha? Di ba isa lang? Then, bumalik siya sa Ama, inamin niya siya nagkasala, hindi lang sa sarili niyang Ama sa mundo, kundi higit sa Panginoon. Di ba? And then, niyakap siya na nga, binihisan siya, sinuutan siya ng singsing, sinuutan siya ng sandalyas, sinuutan siya ng mga nagdamit na karapat-dapat sa kanya, dahil siya'y nakapagmana. Amen? Kung ikaw, kinuha ka ng Panginoon doon sa mundo, pinaglaruan ka, sinisira ka ng mundo ngayon, binihisan ka na ng Panginoon, sinuutan ka na ng kaligtasan ng Panginoon, mayroon ka ng katiyakan, manatili ka. Huwag kang pabalik-balik. Sinabi ng iyong culture kanina, I don't use grace to sin. go. Hindi nyo gagamitin ang habag ng Diyos para patuloy na magkasala. Tandaan nyo yan, guys. Anytime, pwede dumating si Kristo. Why? Sino kayo mahilig kayo sa social media? Okay. Sino yung sa social media na yun? Hindi namin masyado pinapansin yun. Yung punto siya, nasa probinsya siya. Diba? Kinakasal yung mga bata. Sino nakakano doon? Ay, nasa Jessica sa Alam niyo yun? Kinasal niya mga bata. Bata pa, pinagpagkakasal niya na. Kulto siya, sa Diablo siya. Pero tingnan ninyo, nahuli na siya ngayon. Nakatakas yung isang bata at nagsumbong. Sabi niya, alas 2 pa lang daw, ginigising na sila noon, nangihigaw nila na yun, kung ano mga ginagawa. So malinaw na hindi papayagan ng Panginoon na makakilos sila tanas sa mundo ito. Bakit? Di sana kung pinayagan ng Lord yan, nagtagumpay na yan. Marami na kabataan ang biktima niya. Nakalipat na sa iba't ibang lugar. Pero hindi naman niya ng Lord. Diba? Kung saan siya nagtatag, doon lang siya nahuli. Okay. So kung nangyari yung sa kanila, sa mga kabataang yun, sa mga mus-mus na yun, diba? Bakit nangyari sa kanila? Dahil nakangad sila na masumpungan ng Panginoon. Kaya lang mali ang kanilang napuntahan. Nanawa yung sinasabi natin? Kayo mabalag kayo. Dahil ang nasumpungan ninyo ay katotohanan at tawang katotohanan lamang tungkol sa kalikasan ng Diyos. Ang nais ng Panginoon magtagumpay kayo. Mayroon kayong katiyakan, kagalakan, kapayapaan, at higit sa lahat, buhay ng malungan. Yan ang nais ng Lord sa inyo, ina-offer ninyo. Ina-offer niya sa inyo na ayaw ng Panginoon wala sa inyo yan. Why? Darating ang panahon, sinabi ng salita ng Diyos, wala na kayong maririnig ng mga aral ng salita ng Diyos. Sino nakakalam nun? Amen.
Amen. Eh, bitong hawak natin Bible, mawawala ito. Ngayon, kung hindi ka nakikinig sa pangaral sa iyo ngayon, ano ang ilaban mo sa kaaway pagdating ng panahon? Why? Dahil labanan ito ng mabuti at masama. Kaya kailangan mo makinig, kailangan mo magbasa, kailangan mo yung pag-aralan kung paano ka katalino sa school mo. Pag-aralan mo rin ang salita ng Diyos. Kasi hindi ka dito habang buhay, i-exit ka dito. Pag-exit mo, saan ka pupunta? Eh, wala naman ang welcome sa'yo. Inferno, langit. Kung meron ka sumunod sa Lord dito, may oras din ang Panginoon sa'yo. Pero kung di ka marang sumunod, wala kang oras sa Panginoon, at ang makaawa pa ang Panginoon sa'yo, para mo naman pasalamatan mo siya, sila sabihin ko sa iyo guys, hindi ka tiyak, tagilid ka. Tagilid ka. Ayan, nasabi namin yan. Wala kami dito nagtago-tago. Okay, sabi niya, paano mo masasabi na mahal? O sabi niya, mahal ng isang anak ang magulang. Kung hindi siya, na hindi niya ito daw malagaan. Ano yung nga daw masabi na mahal mo anak mo, hindi mo naman magulang mo na hindi mo naman daw inalagaan pagdating ng kanyang katandaan. Diba? So pag hindi mo inalagaan ng iyong magulang, meaning hindi mo siya mahal. Tama ba? Hindi mo siya mahal. Ganun din sa Panginoon. Pag hindi ka marunong sumunod sa Panginoon, hindi ka marunong magbigay ng oras sa Kanya, inuubos mo yung oras niya, hindi naman dapat sa iyo lahat yan. Kanya yan eh. Ikaw ang binigyan ng oras ng Panginoon eh. Hindi ka may-ari ng oras na yan. Kayo may-ari ng oras na yan? Ako, sinasabi ko, hindi. Siya lang nagbibigay sa atin. And then, baliktad. Tayo ubos ng oras. Siya walang oras. Wala kang oras sa Panginoon. Nanawa ninyo? So, kung ang ganyan ng katangian ninyo, sa tingin nyo, mahal yung Panginoon? Hindi. Why? Dahil pwede naman nandun ka, pwede naman wala. Nawa ninyo? Pero kung in love ka sa Panginoon, gumagawa ka, naglalaba ka ang Panginoon, nawitan mo, okay? Nag-aaral ka ang Panginoon, umaawit ka pa rin. Lord, alam ko Lord na bigyan mo ko ng karunungan higit sa lahat, kaya ito lahat ng naaral ko na ito, papasok mo ko sa memorya ko, at ikaw magsasagot ng lahat ng ating mga exam. Amen? Sabi niya, kung ano daw pangako ng Diyos sa mga anak na patuloy, no? Nagkalinga sa magulang. So, ano bang pangako ng Diyos sa mga anak na patuloy nagkakalinga sa magulang? Una, sa Kawikaan 1:2. Okay. Huwag mo daw palang bahala, ang anak ko. Huwag mo daw palang bahala, anak ko. Dinggin mo ang aral ng mga ng ama, at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Okay. Kawikaan 1:2. Huwag mo daw walang bahala, anak. Sabi niya, kinakausap ka niya. Dinggin mo daw ang aral ng ama, at huwag mo ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. So, kung tinuturuan ka ng ina mo na kabubuti mo, itanim mo yan sa iyong utak, i-treasure mo yan. Dahil walang ina, walang magulang na ipapahamak ka. Maliban kung ang magulang mo ay wala sa katinuan. Okay? Sabi ng pangalawa, sabi niya, Kawikaan 3:4. Sa gayon, manunugod sa iyo ang Diyos at kilalanin ka ng mga tao. Yan, ang sinasabi ko sa iyo. Pag binahal mo, ginagalang mo yung magulang, minahal mo rin, ginagalang ang Diyos. Dahil dyan, bibigyan ka niya ng reward. Yan ang sinasabi sa inyo kanina. Unahin niyo ang Panginoon. Makikilala kayo ng buong daigdig. Sino may gusto nun? Ha? Unahin niyo. Ayan o. Sabi niya o. Kawikaan 3:4. Sa gayon, manunugod sa iyo ang Diyos at kilalanin ka ng mga tao. Imagine mo. Pag nalugod ang Diyos sa iyo, makikilala ka ng mga tao. Bakit? Magugulat ang mga kakasi mo na naging kapuan ka. Sino niniwala doon? Ha? Guys, ang labanan ninyo dito, kailangan pananampalataya, pananalig. Tapos nga kayo pananampalataya, pananalig na kayo eh. So, kung nanalig ka na kaya ni Kristo gumawa sa iyo, dahil sa iyong pagsunod at dahil sa iyong pag-ibig sa Diyos, makikilala ka ng iyong kamag-aral. Makikilala ka ng iyong buong school. At makikilala ka ng buong daigdig. Sino may gusto nun? Yun ang tamang pagtatagumpay. Dahil ang Diyos na nagtaas sa'yo, hindi ang tao. Nanuwa ninyo? Okay.
Sabi ng sunod na ating susi, sa pangatlo, sabi niya, sumunod daw sa magulang o kaya maging masunurin. Sabi ng Kawikaan 3:12. Sabi, pagkat lahat ay mahal niya at tinatama ang daan, tulad ng anak na minamahal, sinusuway ng magulang. Sabi niya, ang Panginoon daw, di ba, mahal ka niya daw at tinatama ang daan mo. Yon. Tinatama ng Panginoon ang daan mo para hindi ka makatahak ng daan at ikapapahamak mo. Sino niwala doon? Kasi kung ikaw lang mag-manage sa sarili mo buhay, tiyak, mapapahamak ka. Bakit? Alam mo ba kung ano mangyari sa'yo pagpunta mo doon? Hindi. Pero ang Panginoon, alam ng Panginoon kung anong mangyari pagkadating mo doon. Kaya, itatama niya ang iyong landas. Kaya yung mga, sabi nila Kristyano, sabi nila ay naglilingkod sa Lord, di ba ang tagal na? Napapahamak, hindi po yan minahal ang Panginoon, hindi po yan marunong sumunod. Sinunod ang kanyang sarili. Okay, next, tingnan natin yung pang-apat. Maging mabuting anak ka daw. Sabi ng Kawikaan 4:10. Kawikaan chapter 4 verse 10. Makinig ka aking anak. Payo ko'y tanggapin. Lalawig ang iyong buhay at maraming taon ang bibilangin. Sabi niya, makinig ka daw aking anak. Okay, payo ko'y tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang iyong bibilangin. Sino nagsasalita dito? Si Yahweh. So, kung ikaw marunong makinig sa iyong amang nasa langit, anong sabi niya? Lalawig ang iyong buhay. At maraming taon ang iyong bibilangin. Maraming birthday ang darating na puno-puno ng pagpapahala. Sino may gusto nun? Amen. Sige. Sabi dito, sabi niya, next, huwag ka daw makasarili, sabi niya. Iyan ang pang-anim. Ito yung mga tangian para ipakita ninyo na mahalin ninyo yung mga magulang, iniibig ninyo sila, dahil iniibig nyo rin ang Diyos sa pamagitan nila. Sabi, huwag ka daw makasarili. Sabi ng Kawikaan 18, verse 1. Ang tao makasarili ay may hiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Amen. Tama? Sino may kakilala nun? Na yung makasarili. Diba? Parang ito lang yan. Sama-sama kayo, gutom na siya. Okay. Pumunta siya sa kainan, siya na mag-isa. Kumain siya mag-isa. Hindi mo na kayo tinanong na kakain na tayo. Why? Dahil iniisip niya na baka wala kang pera, mapalibre ka pa sa kanya. So, anong tawag doon? Makasarili. Okay? Kung hindi makasarili ang isang tao, kailangan mong makisama sa iba. Lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Kung hindi kasya ang pira ninyo sa masarap na pagkain, pakasyahin nyo sa maliit. At least kayo lahat ay makakain. Nanawa ninyo? Kung hindi kasi ang pera ninyo doon sa mga milk tea na napakamahal, magtubig na lang kayo. Lahat kayo may strategy isang buting tubig. Healthy pa. Tama ba? So natutuwa ang Lord, napatuwa nyo ang Diyos o hindi? Napatuwa. Sinabi ng Panginoon, napakabuti niyong mga anak at natuto na kayo sa kanyang mga payo. Pinapayuan kayo ng Panginoon ngayong umaga. Kung anong dapat yung gawin. Okay. So dito kami magtatapos. Sabi dito sa Ecclesiastes 7:16. Huwag kang humanib sa samahan ng masama o mga makasalanan. Tandaan mo, ang araw ng paghukom ng Diyos ay hindi na magtatagal. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Na darating na si Kristo tayo. Guys, sino ang nakakita na pumutok na naman ang taal? Diba? Mutok na naman ang nakaraang araw. Diba? Nakita niyo yung pagsabog na parang apoy na bumihit sa taas ng sa gitna ng dagat. Guys, nasabi ko sa inyo, biblical po yan. Nasa Bible po yan ng mga bundok na yan sa gitna ng tubig. Once na yan ang papakita na, palatandaan na po yan. Nanawa ninyo? Kaya, tandaan nito yung mga sinasabi sa inyo. Ecclesiastes 7:16. Huwag kang humanib sa samahan ng masama. Sino ba yung masama na yan?
Sino ba hindi mo dapat samahan, Lord? Sino ba yan mga yan? Okay, una. Alam mo, mahina ang espiritu mo, nakisama ka pa sa mahina ang espiritu. Tama ba? Kung mahina ang espiritu mo, sumama ka sa malakas ang espiritu, o kaya malalim sa Panginoon. Para sa ganon, matulungan ka niya. Amen? Mahina na nga yung espiritu mo, sumama ka pa sa wala rin, patay din yung espiritu. So, sa tingin mo, may mangyaring mabuti sa inyo doon? May dulot ba sa inyo mabuti yon? Wala. Lalo kanyang ilalayo sa Diyos. Nanuhan mo? At ang masakit doon, ikaw ang nawalan, hindi siya. Why? Sinabi ng Panginoon, mapalad ang taong hindi nakasumpong kay Kristo. Magkakaroon siya ng kaligtasan by grace. Pero ikaw, na kinain mo na lahat, narinig mo na lahat, wala kang masahan. True. Dapat pala sa mga bago. Nanuhan yung sinasabi natin? Amen. So, sinong talo sa inyo? Ikaw o siya? Ikaw. Siyempre ikaw. Alam mo na yan eh. Hindi mo nga na-share sa kanya eh. Ikaw pang nahila. So, malinaw na nakakalungkot, di ba? Pero kung ikaw na kaya sumama sa mahina at nag-share ka, pinalakas mo siya, binigay mo ang salitang narinig mo sa iyong ama, na dapat itong lakaran niya, kasi batid mo, sinabi ng ama, na itatama niya yung daan para hindi ka mapama. Tama ba? Kung ginawa mo yun sa kanya, nakapagligtas ka. Hindi ka namatay. Nanuhan nyo? Dalawa lang eh. Hindi mo ginawa, namatay ka. At patay din siya. Kaya ang problema, siya may pag-asa, ikaw wala. Nanuhan ninyo? Okay, sabi ng verse 10, lubusan kang magpakumbaba sapagkat apoy at uod ang parusang naghihintay sa makasalanan. Ito, itanim nyo ito sa utak ninyo, warrior. Lubusan ka daw magpakumbaba. Kanino? Sa lahat. Okay. Ito ang parusang katanggapin natin pag hindi tayo marunong sumunod. Sapagkat apoy at uod ang naghihintay na parusa daw sa mga makasalanan. So, nagkulang ang Panginoon sa inyo ngayon, hindi? Hindi. I pray and I declare sa pangalan ni Jesus, Mario, na itanin ito sa inyong isip at puso. Na simula sa araw na ito, umpisahan niyo ang buhay ninyo na puno-puno at unahin ninyo ang Panginoon. Para pagdating ng Panginoon, saan man kayo maabutan, nasa school kayo, naglalakad ka sa kalsada, naglalaban, nagluluto, o kaya katwanga ka lang sa labas, makasama ka sa Panginoon. Ano ba yung sinasabi natin? Na hindi kayo sagutin ni Kristo na hindi na kayo kilala. Why? Paano kayo makilala ni Kristo kung namatay na ang iyong pangalan sa langit? Nanawan niyo sinasabi natin, guys? Kaya nga lagi niyo yan pinapaapoy. Panatilihin yung nagliliwanag, sinabi ni Kristo. 24/7. Kasi kahit hindi ka sisigaw, makikita ka ni Kristo. Tama? Why? Dahil si Kristo, ang puso mo, tirahan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya makitikaan mo kasi mga taong malalim sa Panginoon at hindi eh. Tingnan niyo ang malalim sa Panginoon. Kahit busy yan, punta yan. Kahit busy yan, gagawa ng paraan yan. Hindi pwede. Hindi pwede ito. Trabaho lang ito eh. Okay? Pero ang Panginoon ko nag-antay. Oras lang binibigay ko sa kanya, hindi araw. Imagine niyo, 6 days ang akin, sa kanya oras lang. At sinabi niya sa inyo, ibigay niyo ang kapitong Araw. Pag kayo dito na naman luminis, hindi kayo marunong sumunod, apoy at uod ang parusang nag-aantay sa taong makasalanan. Kaya I pray na hindi ninyo ito maranasan. Okay? Baguhin ninyo guys. October na. Change na. Baguhin nyo na. Kasi magkakaroon tayo ng water baptism. Gusto namin i-baptize kayo sa Holy Spirit. Nalawarin yung sinasabi natin? Para once na tayo dumating ang panahon na hindi na kami kita, maging tahanan kayo ng banal na Espiritu ng Diyos. At dahil sa Espiritu sa inyo at sa amin, kaisa tayo na magpapagamit sa Panginoon. Amen? Nanuhan ba ninyo yun? Sinasabi natin guys. Ako, blessed na blessed boy, yun yung warrior. Every night nakikita ko kayo. Alam ko, busy kayo lahat. Pero isa lang pakiusap ko sa inyo. Huwag niyong hayaang walang maging oras ang Panginoon sa inyo. Kahit pagpasok ko lang sa CR, kausapin mo ang Lord. Lord,
busy ako ngayon. Bigyan mo ako ng lakas. Alam kong lakas ko ay galing sa iyo. Amen? Alam ko, Lord, dinala mo ako dito na ikaw di naman may gawa nito. Dahil ayaw mo ko pahirapan. Di ba? Lord, alam ko pinapaaral mo na ako ngayon. At ikaw ang akin, Parang, ano? Anong siya ni Kristo sa inyo? Ha? Di ba siya yung tutor ninyo? Di ba? So, kung may assignment ka, ba't di mo tawagin ang tutor? Ba't kailangan mong katiwala sa kaklase mo? Ngayon ka, maggawa tayo assignment ngayon. Ilan tayo? 3. Sige, doon tayo. Pero ang gawa niyan, mas marami pang tawa, kwentuhan, kaysa gumawa. Tama ba? O, huwag naman paglukuhin. Galing sa doon. Okay? Mas marami pa yan. Kwento, alam mo si ganito, pero kunti lang ang sulat doon sa kanilang mga nilagay. Okay, kung gusto mo talaga tumalino, kung gusto mo manguna, at makilala ka sa buong daigdig, at gusto mo magtagumpay, si Kristo ang isama mo sa lahat ng iyong ginagawa. Wala pa kayo si Kristo sa inyo mga buhay. Hallelujah. Glory to God. So, proceed tayo sa ating first